Hi, hi, hi! Kumusta na po muli mga Mommy Dance Paradise? Salamat po sa ating Panginoon Diyos at ako ay binigyan muli ng pagkakataon. Ngayon po ay araw ng Friday. Katatapos lang po namin ang aming morning service. So ngayon, ito po ang aking oras at panahon para naman po i-share ko rin sa inyo ang aking muli ang devotion kaninang umaga bago po kami mag-church. Nais ko pong i-share kung ano ang mga blessing at mga biyaya na pang-remind at pampalakas ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Nais ko pong i-share sa inyo kung ano po ang aking mga blessing na natanggap ko sa ating Panginoon Diyos na nakapagpapalakas ng ating pang-espiritual na pamumuhay. Kamusta na po sa inyo lahat, mga ka-OFW, mga ka-Mommy Dance? We pray po na lahat ng mga sumisilip sa aking mga video na pangpalakas ng ating espiritual na mga salita ng Diyos ay pagpalain at umarok at makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ko na po patatagalin pa. Narito po ang ating sinasabi ng ating banal na espiritu ng ating Panginoon Diyos. Pumunta po tayo sa Lucas 18. Sinabi po ng ating Panginoon Diyos ay ganito. Sa Lucas 18:1, sinabi niya po, isinaysay ni Jesus ang isang talinghagang upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Dito po tayo mag-focus. Sinasabi po ng ating Panginoon Diyos na lagi daw po tayong manalangin at huwag manghinawa. Maghinawa, wag daw po tayo magsawa, wag tayong makalimot na lagi po tayong manalangin sa araw-araw ng ating buhay, sa lahat ng aspeto, sapagkat ang panalangin po ay napaka-powerful. Hindi po natin hawak ang ating kaligtasan. Saan man po tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, ano man ang ating desisyon, nais ko pong ipatutuo sa inyo na kailangan po natin laging manalangin sapagkat hindi po natin hawak ang ating kaligtasan, ano man ang ating gagawin, lalo na nga po, di ba, tayong lahat ng mga OFW, bago tayo pumunta rito sa ibang bansa, ipinagpanalangin natin, ipinagpray natin ang pagpunta natin dito na tayo makapunta at ingatan ng Diyos sa lugar na ating pupuntahan sapagkat hindi tayo nakakasiguro kung ano magiging buhay at kaligtasan natin dito sa bansang ito sapagkat tayo estranghero lamang, hindi tayo taga rito, tayo ay nangangamuhan sa ibang lahi at sa ibang bansa. So, yun po ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. At paano po tayo makakapagpanalangin? Paano po natin ihahanda ang ating puso para manalangin? Paano po natin i-prepare? Kailangan po, bago po tayo manalangin, kailangan po lang natin na para maging magaan at maramdaman natin ang pagkilos ng ibanal na espiritu ng ating Panginoon Diyos, kailangan po natin, you must be quiet. Pumunta po tayo sa isang lugar na tahimik, sa isang kwarto, na ikaw lang po at wala kang naririnig na ingay at doon ka makikipagnaig sa Panginoon, doon ka talaga ibubuhos ang iyong sarili at mag-iisip at lahat ng iyong mga hinaing at higit sa lahat po sa pagpunta natin sa tahimik na lugar, lilinisin po natin muna ang ating puso at isipan. Linisin po natin ang ating puso. Kung meron pong mga naiiwan na mga hinanakit, mga galit at mga puot o mga sama ng loob o tampo, kailangan po muna natin linisin ang ating puso, ang ating isip, sapagkat hindi po makakarating sa ating Panginoon Diyos at hindi po kalulugdan ng ating Diyos kung meron po tayong dinadalang sama ng loob o galit sa ating kapwa. Magpatawad po tayo at maging humble heart po tayo, magpakumbaba po tayo, aminin po natin sa ating Panginoon Diyos na tayo ay makasalanan at wala po tayo magagawa sa sarili lamang natin. At lahat po ng mga sama ng loob, aalisin po natin, ipapaubayan natin sa Panginoon Diyos. Kung sino man po ang nakasakit sa atin o ang nakapagsalita ng masama sa atin, ipagpasa Diyos po natin at patawarin po natin siya. At nasisigurado po sa iyong pagdulog sa Panginoon Diyos ay maluwag mong mararamdaman ang pagkilos ng banal na espiritu ng ating Panginoon Diyos. Bakit po natin kailangan laging everyday na manalangin? At
Bakit po sa isang tahimik na lugar? Sapagkat doon po tayo maririnig ng ating Panginoon Diyos, doon po tayo makakapag-isip ng malaya ng kung ano ang ating mga nagawa na hindi nakakabuti sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo man ay nakasakit o tayo nasaktan ng ating kapwa, doon po tayo makakapagnilay-nilay o makapagbulay-bulay. At ito po ang nais na gawin ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay lumbod sa Kanya, ipagpaubaya po natin, at higit sa lahat, ang sikreto po para mas mabisa na marinig ng Panginoon Diyos ang ating panalangin. Una, ipag-pray po muna natin ang mga ibang tao. Higit sa lahat, kung sino po yung mga nakasamaan loob mo o nagkasala sa iyo, ipag-pray mo po siya. At ipag-pray po ang sino mga tao na mas higit na nangangailangan ng panalangin at mas higit na mas may mabigat na pangangailangan at problema kaysa sa iyo. Yung may mga mabibigat na dinadala mga problema o suliranin sa kanilang buhay, yung may mga mabibigat na pangangailangan. Yun po ang nais ng Panginoon Diyos. Hindi po para sa ating sarili lamang ang ating ipapanalangin, kundi po ipag-pray po natin ang para sa ibang tao bago ang sa ating sarili, sapagkat yun po ang pinakamabisa at sekretong pamamaraan para sa mga panalangin po natin. Maging humble po ang ating puso. Tanggapin po natin na tayo ay walang magagawa at tayo ay likha ng ating Panginoong Diyos at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at tayo araw-araw ay nagkakasala sa isip man o sa salita. So, yun po ang nais ng ating Panginoon Diyos, na tayo ay maging humble hearts at para po mag-glorify natin ang ating Panginoon Diyos. Ipagkatiwala po natin lahat ng mga ating mga hinaing sa ating Panginoon Diyos. Katulad po ng ating mga kahinaan sa pang-araw-araw. Kung tayo po ay manghihina, hindi po ba't apektado ang ating buong katawan? Huwag po tayo panghinaan ng loob. Sa kahit po ano pang nangyayari sa buong mundo, kahit ano pang mga virus, tandaan po nating ang Diyos ang naglikha ng langit at lupa, lahat ng gumagalaw dito sa mundong ito, at pinaka-espesyal po na nilikha ng Diyos ay tayong mga tao na walang magagawa sa sarili lamang natin, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang ang kailangan natin takbuhan sa lahat ng oras at pagkakataon. At nasisigurado ko po sa ating paglapit sa ating Panginoon Diyos, at kailangan po natin, kung naipanalangin na po natin ang lahat ng ating mga hinaing at ang ating mga kapwa-tao na mas higit na nangangailangan at mas higit na mabigat ang mga pinagdaraanan kumpara sa atin, manalig po tayo na ito ay matatanggap natin, at matyaga po tayo, maging patient po tayo na maghintay, at matyaga po tayo magtiwala. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon Diyos ang lahat ng bagay na ating hinaing, sapagkat nakikita po ng Diyos ang lahat ng nilalaman ng ating puso at isipan. Napaka-powerful po ang panalangin sa ating buhay, at katulad po ng mga isipin po natin na kahit nakakaranas tayo ng mga kagipitan pampinansyal at mga sakit sa puso, anumang iba't ibang klaseng mga problema o sakit sa damdamin, kagipitang pinansyal, kasamaan ng loob, lahat po ng bagay na yan, isipin po natin ang isang agila. Ang isang agila po, ang mga ibon sa himpapawid, lahat po sila ay may kanya-kanyang mga dalahin sa kanilang buhay. Kahit na dumarating po ang mga bagyo, mga unos, malakas na bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, hindi po sila pinababayaan ng Diyos. Sila po ay nagkakaroon pa ng masisilungan. Hindi po ba sila ay nakakaramdam din ng bagyo, ng lamig at ng tagutom sa oras ng bagyo? Isipin po natin paano po kaya sila nakaka-survive kung pagdating ng mga bagyo o unos, dumarating po ang mga malalakas na ulan, napakalakas na ulan. How much more po tayo mga tao na espesyal na nilikha ng ating Panginoon Diyos. Sila po ay nakaka-survive. Nakakagawa po ng paraan kung saan sila pwedeng sumilong.
upang hindi sila lamigin, mamatay sa lamig at sa gutom, sapagkat wala po silang mga bahay. Sila po ay palipat-lipat ng puno kung saan sila pupunta, kung saan sila tumitigil, kung saan sila maghahagilap ng kanilang kakainin, ng matutuka na prutas o matutuka na mga uod. Pero sila po ay nabubuhay. At nais po ng Panginoon Diyos, katulad po ng agila, mataas po di bubuo ang agila, ay napakataas lumipad. Yun po ang nais ng ating Panginoon Diyos. Taasan natin ang panalangin spiritual. Araw-araw, simula po sa umaga, pagkagising natin, kahit po gaano kadamakmak, limpak-limpak na salapi na meron po tayo, kapag po tayo ay naratay na sa ating higaan, pag po tayo naratay sa hospital, ang ating mga limpak-limpak na salapi ay wala pong magagawa. Hindi po tayo mabubuhay ng pera, kundi sa panalangin po at sa kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos sa Lucas 18. Sabi ng ating Panginoon Diyos, itinuro ng ating Panginoon Diyos ang isang talinghaga upang ituro sa kanila ang dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Huwag raw po tayong manghihinawa na manalangin, huwag tayo magkulang ng panalangin simula sa pagkagising sa umaga. Bago tayo pumunta, saan man tayo pupunta tayo ng trabaho. Pagkatapos po ng trabaho, bago po tayo umuwi, hanggang pag-uwi po natin, bago tayo matulog sa gabi. Sapagkat marami pong buhay na hindi nakakasiguro kung magigising pa sa susunod na araw at sa kinabukasang umaga. Ito po ang natutunan ko ngayong araw na ito. Huwag po tayong panghinaan at huwag po tayong magkulang na makipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Meron po isang kwentong bata. Itong bata na po ito ay laging nagtatanong sa kanyang daddy. Ang sabi niya, "Daddy, why you always go to the work?" Panay puro po ang tanong ang batang ito sa kanyang ama. "Why you always go to the work, Daddy? Why you not stay here with me and to play with me?" Ang sagot ng kanyang ama, "Anak, kapag hindi pumunta si Daddy sa work, paano ka makakakain? Paano kita ibibili ng milk? Paano kita ibibili ng bread?" Sabi niya, ng daddy niya, "That's why you need to go to work, Daddy?" Sabi niya, isang musmus na bata na walang kamalay-malay. Ang kanyang mga tanong na bakit umaalis lagi ang kanyang daddy, dahil gusto daw niya laging makasama. Ganun din po tayo. Kailangan po natin lagi na tayo ay laging katulad ng isang musmus na batang yun. Bakit lagi magtatanong tayo kay God na bakit lagi tayo gusto natin laging manalangin? Bakit kailangan natin laging manalangin? Para tugunin ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Gusto ng Panginoon, kung yung batang yun gusto niya lagi daw niyang kasama ang kanyang daddy, gusto daw niya lagi makabanding. Ganun po si Jesus. Dapat po gusto natin lagi makabanding si Jesus, makasama sa pamamagitan po ng ating panalangin. Araw-araw, kailangan po nating manalangin, kailangan po nating ating makanaig ang ating Panginoon Diyos para hindi po tayo manghina. Yun ang ating pagkain, ang ating kaluluwa, ng ating spiritual, sapagkat hindi po natin hawak ang ating buhay. Maraming salamat po. Nawa po ay nakapagbigay po muli ako ng isang paalaala po sa atin lahat. Lagi po tayong manalangin, lalo na po sa panahon ngayon na ano man nangyayari sa ating mundo at ibang mga klaseng mga virus o mga karamdaman na nangyayari, kagipitan sa pinansyal, kawalan ng trabaho, COVID, lockdown, ECQ. Tandaan po natin na tayo ay mahal ng Diyos, hindi tayo pababayaan at siya ang gagawa ng pamamaraan sa lahat ng ating mga sulirani at ating mga pangangailangan. Ipasa Diyos po natin ang lahat. Maraming salamat po at mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all. Maraming salamat po. We love you all, mga kabayan at OFW. Thank you so much. Bye-bye.